Ilang araw po nilang pinagmalaki 'to 'no, na parang achievement. Ang galing naman, mga silent lang po. Kaya naman pala silent, eh, wala naman palang kinalaman 'no. Kaya pala silent po na yung ginawa nila, hindi rin naman po pala ang pangunahing pong problema natin sa langis, mataas ang presyo ng langis sa Pilipinas. In fact, pinakamataas tayong nagtaas ng presyo. Sa porsyentuhan po ng mga nagtaas ng presyo mula po nung, naganap 'tong, war with Iran, eh, tayo po ang pinakamataas na itinaas na porsiyento ng langis o diesel sa buong mundo. Ngayon, pinagmalaki, ang daming kumo-question po dito sa talaga bang bukas ang, Hormuz sa Pilipinas, yung Strait of Hormuz? Talaga bang, tayo ay safe na makakalabas-pasok diyan sa Hormuz na 'yan? At isa pang question, meron ba talaga tayong oil tanker na bumabiyahe diyan? Kasi wala po kaming nababalitaan, 'no? Kino-question na po yung, mismong, pahayag niyo na malaya tayong makakabili. Eh, ang question nga po, totoo ba yun na tayo ay bumibili direkta sa Middle East at tayo po ay may mga malalaking barko na dadaan diyan para supplyan tayo? O budol lang 'yan? Kino-question po 'yan ni dating Congressman Paras. Wala namang pinapaliwanag. Ngayon, ano pong silbi ng pagmamalaki niyo na puwede tayong makapasok-labas diyan sa Hormuz kung wala rin naman po pala siyang silbi sa pagbaba ng presyo? 'Yun ang problema natin, eh. May silbi ba 'yan para bumaba ang presyo? Oh, ito po ang sabi ni DOE Secretary, Department of Energy. Okay. Nilinaw ng DOE o Department of Energy na kahit nakasiguro na ang ligtas na pagdaan ng fuel shipment sa Strait of Hormuz, hindi pa rin umano ito garantiya na agarang pagbaba ng presyo ng langis sa Pilipinas. Sabi pa ni DOE Secretary Karin, this is not a perfect solution and it does not eliminate all risks, but it is an important step that improves our position in a highly uncertain global environment. This development will not immediately bring down fuel prices, but what this does is help ensure continuity of supply and stability. Yan po ang pahayag. Ah, hindi rin po pala makakatulong. Alam mo, Secretary Garin, kung hindi naman po makakababayan ng presyo, imbestigahan nyo na lang po. Bakit ang Pilipinas ang pinakamataas ang itinaas ng presyo? Bakit ayaw nyo po, wala po ba kayong power laban po dito sa mga oligarkong may-ari ng mga langisan? Ang gobyerno ba talagang wala na tayong magagawa? Kasi alam natin noon kay Tatay Digong isang mura lang 'yan, eh. Magmumura po ang bigas, magmumura po langis, isang mura lang 'yan. Yan yung problema 'pag hinahayaan po natin. Ang taas-taas na po. Ang laki po ng kinita nila. Imagine, naghihirap po ang buong mamamayang Pilipino. Pero yung mga may-ari po ng langis dito sa Pilipinas, ang laki po ng kinikita nila dahil po sa pagtaas ng presyo. Bakit po? Eh yung nabili nilang stock noon na 2 buwan, yan yung binibenta nila, ang mahal na ng benta. Tubong lugaw. Hindi man lang marunong makisama tong mga may-ari ng langis. Kasama si Ramon Angjan, yung Petron, na hindi raw magsasamantala sa atin.
Anong tawag niyo ro'n? Tapos parang balewala lang sa DOE. Wala tayong naririnig na titignan nila yung mga libro nitong nag-imbestiga na nga yung Senado, hindi niyo pa rin nakita kung ano yung punto ni Marcoleta. Ang punto ni Marcoleta, sinasamantala nitong mga may-ari ng langis yung pagtaas ng presyo at katunayan po, tayo po ang pinakamalaking porsyento na itinaas sa buong mundo. Buong mundo na po. Bakit po sa Pilipinas lang nagaganap yan? Kasi po hinahayaan lang ng DOE. Walang pakialam. Kahit pakiusapan, di natin kayang pakiusapan. Sila Ramon Ang at iba pang may-ari ng gasolinahan. Magbawas naman sila ng mga tubo. Ang lahat nagsasakripisyo mga tao. Pero sila tuloy-tuloy lang. Tuwerte. Ang laki po ng tinataas sa Pilipinas. Tapos ang gobyerno natin, putya, panay tokis lang na, di bali na. Kahit tayo pinakamataas, bukas naman sa mga barko natin yung Hormuz. Malaya tayo, yung pala, marirealize namin, wala naman pala tayong barko. Iba na ngayon ang sinasabi, yung mga langis na papunta sa Pilipinas pala, ang sinasabi na. Anak ng tinapay naman, ho. Ano ba yan? Wala palang silbi ang mga announcement nyo na yan. O ano na po silbi? Nung announcement po ninyo, ano po ang nagawa na ng crisis committee? Baka hindi nagmi-meeting yan eh. Ano po ang ginagawa ng crisis committee? Ano na po yung hakbang? Wala po kami naririnig. Kasi announcement nga lang, binabalita na ng media eh. Yan pang may ginawa yung crisis committee. Ano po ang suggestion ninyo? Yung crisis committee, ano ang suggestion yung gagawin sa Pilipinas? Wala talaga eh. Talagang mga inutil eh. Kaya nakakagalit lang po na panay atake po ng mga lahat ng tao na to, pati media, panay atake pa rin kay Sara Duterte. Wala namang inaatake sa pagiging inutil ng gobyerno natin. Ano nang gagawin? Ano nang ginagawa? Iparamdam nyo naman sa amin. Ang naririnig namin, uutang na naman tayo. Magbebenta. Oh, Mr. President, baka gusto nyong mag-abroad na naman. Mag-speech kayo kung saan. Sa kababaihan. O baka merong speech kayo sa kapansanan. Sa may mga kapansanan. Samantalahin nyo. Wala na pong kung ano-ano na lang.